the whole Bible. So, get connected ang ating tema. Yan. Thank you sa Media Ministry for creating a wonderful design. May signal. Sabihin, talagang palaging online, Wi-Fi. So, both 9 a.m. and 5 p.m. ay gagawin natin pilit yung get connected. Maganda mag-connect, no? Sa unang-una sa Diyos. At ang dulo nito, ang connection nito sa mga unbeliever sa pamagitan ng picture ng gospel. So, itong part ng series, no, hanggang October 19, bawat linggo makikita natin yung connection pa iba-iba. This coming Sunday ay connecting with God through prayer. Pero palaging it is always good to start. Nakikita palagi mag-umpisa. Sa Bible, in the beginning, God, no? That's the first words na makikita natin sa Bible. So, connecting with God's plan. Ang title na message natin today at ang text ay Jeremiah 39:1-14. Bakit mahalaga ang plano sa isang tao? So sa mga kabataan ngayon, meron silang mga standard no? Sa mga babae gusto nila, sa lalaki ito gusto ko. Sa kabila ng katangian na yan, lahat ng M na yan, matangkad, may pera, ganito. Ang isang dapat mo wala ay may takot sa Diyos o nakakonekta sa Diyos. Pero ang higit sa lahat, may plano sa buhay. Yung may pagkatawa ng kapitbahay lang na dahil guwapo at tambay, okay lang, guwapo naman. Pero wala namang pangarap sa buhay. Diba? Ang pinakamalungkot na kalagayan ng tao sa mundo ito, yung walang plano sa buhay. At ang mas lalong pinakamalungkot, wala na siyang plano sa buhay, hindi niya pa alam na may plano yung Diyos sa buhay niya. Double yun. Pag isang tao hindi niya alam na may sarili siyang plano, o wala siyang plano, tapos hindi niya alam na may plano ng Diyos sa kanya, pag-ikot ang pinakakamawang tao sa mundo. Nabubuhay lang sa kanyang sarili. Ngayon, may plano ang Diyos sa atin, based on verse 11, at titignan natin kung ano yung paano mag-connect sa plano ng Diyos sa ating buhay. Kung makikita natin yung memory verse sa next slide, no? Yung Jeremiah 29:11, para sa atin, mas gusto ko yung version ng NIV. Kasi ito yung pinaka-common. Sabi dyan, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Ito, isinulat ni Jeremiah, nung time na ito ay hindi siya mismo yung personal na nagpadala. Kaya dala ito yung mga messenger niya at dinala doon sa mga lihat doon sa Babylon. Dinala niya yung letter na ito doon sa mga sinakop ng Babylonian. At ang date nito ay 597 BC. Imagine 597 BC. Kung kikwentahin natin mula yung more than 2,000 years ago, nung pinadala yung letter na ito. And Jeremiah is speaking, at una natin titignan, ano yung characteristic o katangian ng plano na ito ng Diyos. Actually, very obvious na obvious sa text, madaling makita. Hindi tayo maliligaw ng Bible with this simple presentation. Una, ang katangian ng plano ng Diyos sa kanyang mga anak nito, ang plano ng Diyos sa atin ay walang iba, hindi to prosper us. Malagaan ang buhay natin. Kaya lang, magiging problema lang yan. Iba-iba tayo ng understanding ng prosperity. Kasi maraming gospel na kumakalat, like, ito yung common, make God a part of your day and you will always be blessed, you will be prosperous, you have a lot more money, fame. Kasi yun ang tingin ng iba sa prosperity, kailangan matagana sa lahat ng bagay. Ang tanong, paano kung hindi ka managana? Anong sasabihin ng iba? Sinungaling ng Diyos. Ito, totoo lang, hindi man talaga lahat ng araw ng buhay, kung talaga blessing eh. May pagkakataon ng buhay natin, may mga pagsubok. Hindi sinusukat ang blessing dun sa dami ng material na bagay na meron tayo. Yun ang kumakalat kayo ng prosperity gospel sa iba't ibang mga churches. Ito nagbibigay ng kiliti sa mga tao. Ang mga tao kasi mas gusto nilang pakinggan yung mga Bible verses at tuturuan na nating kiliti sila. Ayaw nila ng mga katuruan na medyo nakakasakit o hindi maganda para sa kanila. Yun ang problema natin minsan yung biblical bias. Minsan meron tayo mga memory verse na gusto natin. Merong ibang versikulo na ayaw natin. So sabi nung exactly ng text, plans to prosper you and not to harm you. Dalawa ang makikita natin dito, isang positive at negative. Yung prosper is positive at yung harm ay negative. So naglalaban itong dalawa. Parehong may plano sa atin ito. To prosper you or to harm you. Sino ang may intention sa atin na i-prosper tayo? Nakalagay niya sa ilalim. Walang iba kundi si God. Pero sino ang may intention sa atin na i-harm tayo, i-destroy tayo? Walang iba sa Bible, isa lang naman eh. Si God, saka si Satan. So si God, ang gusto ni God, tayo ay managana. Ang gusto ni Satanas, tayo ay mapariwara. Isang verse lang ang magsa-summarize niyan. Sabi ng John 10:10,
the thief o yung magnanakaw, it comes only to steal, na nakawin niya yung kaligayahan mo, no? Na nakawin niya ang kasiyahan mo, ano trabaho niya? To kill and to destroy. Sisirain niya pati pangarap mo. Pero si Jesus, na pinadala ni God, para sa fulfillment ng kanyang plan, ano sabi? I have come that you may have abundant life and have it to the full. Pareho silang may plano. Kaya ang isa lang tanong dito sino ba yung boss mo dun sa dalawa? Sino bang tinig yung pinakikinggan mo? Kasi pareho silang may plano, kaibahan lang, isang planong mabuti at isang planong hindi mabuti. Pangalawa, ang plano ni God sa atin, aside from to prosper us, is to give us a future and a hope. O to give us a hope in the future. If naman kahit anong mangyari, ang bottom line nito, maganda yung magiging kinabukasan natin. Halimbawa, ganito, paano yung pastor? Hindi ako nakapasa sa aming subject. Hindi ko na ipasa yung thesis ko. Halimbawa, no? Tapos na ba yung buhay? Hindi pa kasi sa kinabukasan, maaaring bibigyan ko rin ng panahon ng Diyos. Kasi palagi pag sinabing future, wala namang exact na definition dito. Basta isa lang ang maganda pag sinabi yung future. Yung nag-promise dyan ay totoo. Pakalawa yung future natin na si God, alam na yung mangyayari. At siya yung Diyos na nagsabi na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ngayon, itong verse na ito, palagi ini-equate ng marami na ang future talaga at hope ay makapasa lamang ako sa aking puso. Yung pang buhay ko, hindi naghihirap katulad ng kapitbahay ko, yun ang tingin na iba sa future Yung pag nakatapos ka na ng pag-aaral, may maganda kang trabaho na yung future. Ito ang ganda sa Bible verse, pag tinignan natin yung context, verse 11 ito Pero yung definition ng future and hope na ito, nandito rin sa paligid ng text. Kaya ang tawag ko na yung context. Kung malalaman natin kung ano yung tinutumbok na ni Jeremiah tungkol sa hope and the future, eto siya, sa context ng Jeremiah 29. Si God, ang gagawin niya, i-carry out niya yung plano, gagawin niya para sa atin. Para mabigyan tayo ng future and a hope. Pero ang yung future and a hope, by granting us three things. Number one, yung blessing ng fruitfulness. Kapag ikaw ay nandun sa estado ng nananagana, merong kinabukasan, ang buhay merong bunga. Nagbubunga yung pinaghirapan mo. Kung meron kang negosyo, di ba, umuunlad. Ba? Pangalawa, yung future and hope na ito ay makikita doon sa number 2, is a protection from calamity. Pangatlo, answer to prayer. Pag sinasagot ng Diyos palagi yung dalangin mo, it means na nandun ka sa estado na merong kinabukasan na ibigay sa iyo ang Diyos at pag-asa sa buhay. Okay? So paano natin nalaman yan? Future and hope na nakabalog sa blessing of fruitfulness, protection from calamity, and answer to prayer. Kasi nandun sa verses 5 to 7 and verse 12. Kasi yung konteksto ang bansang Israel, pinangakuan ng Diyos through Abraham na pararamihin ko kayo na katulad ng bituin sa langit, stars and suns. Yun ang pangako ng Diyos Genesis 32 verse 12. Yun ang sabi niya. Paano nadami yung lahi ninyo kung pinagsabog-sabog kayo ng Panginoon tapos hinakot kayo ng ibang bansa? Walang bansang Israel ng panahon na yun. Dahil hinakot ng mga Babylonia. Dalawa yung sumakot sa mga Israelita Una yung mga Syrian. 722 BC. Ang sumunod, 597 BC, itong mga Babylonian. Anong buhay nila? Sinakot sila, namumuhay sila sa ibang lugar bilang mga, ang tawag captive. Ang tawag dito parang maaaring sabihin natin colony, hindi man sila nakakulong Pero ang government dito ay Babylonian government. Parang ka dito alien, nandun ka sa ibang bansa, yung iba pinakahirapan. Pag tayo na sa isang lugar na hindi maganda o mayroong hostility, pag sinabing hostility, hindi pa po sa gusto natin, unfavorable circumstances, ano usually ginagawa natin? Sample, ganito. Galing ka ng province, umuwi ka sa Manila, tumuloy ka sa tita mo. Tapos yung tita mo hindi maganda yung trato sa'yo. Kasi galing ka ng province, tawag sa'yo, Bobby. Probinsano. Yung meron mga ganang trato, hindi maganda. Ano laging iniisip natin? Ang palaging iniisip natin, dalawa lang makakaganapin ako dito, lalasunin ko ito, dilipat ako ng ibang bahay. Di ba? Ayaw natin na ang circumstances ay hindi pa sa atin. Pero tingnan mo sinabi ng Diyos sa kanila, kahit sila isinakot ng ibang bayan, kahit sila ay bihag ng mga Babylonian, sila may instruction ni God sa kanila. Tingnan natin sa verses 5, 7, 12. Sa next slide, ating makikita.
No? Ito yung mga challenges sa plano ni God. Titignan natin mamaya isa-isa. Titignan natin. Sa verses 5, 7 to 12. Mamaya natin isa-isa. Tignan natin yung challenges dun sa plano nito ni God. Ganito may magandang plano si God sa atin, kaya lang tayo hindi tayo makamada na ang ngalang at babagsak yung dagta. Kasi ang minsan nagiging comfort natin yung promise ni God, ang tendency hindi tayo bigilot. Pero tingnan nyo, nakapaloob sa plano na ito yung challenges. Number 1, tingnan natin ano yung challenge. Sabi dyan, kahit may plano si God sa atin, merong mga trials at mga hardship o kahirapan na nakapaloob, which thrive within God's plan ng ito. Mga kapatid, merong kahirapan Okay, sabihin na natin, tatapos ka ng kurso, nurse, engineering. May plano ng God sa'yo. Ano yung hardship doon? Ang hardship doon, magkakaroon ka mabuti, magpupuyat ka. Diba? Parang si Joby, magpahinga mo ng September. Ang daming thesis Yun yung mga part, no? Hindi mo kaya papatayin sa paghihirap na ito Meron tayong counterpart. Pero sa hardship na ito, akala natin, sinisisi natin parang sa Satanas. Satanas kasi pinahirapan ng pero mo dito. Yung kanilang hardship na naranasan, sino may bigay? So sabi ng verse 4, 7, and 14, ito yung makikita natin. Look at verse 9. Sabi ni God, which I sent you into exile. Si God mismo ang nagsubol sa kanila sa kahirapan. Si God mismo ang nagpasakop sa kanila dun sa mga Babylonia. Diba? Basta bakit maintindihan nyo? Di ba mabait si God? Bakit ka nang pakanasin pa ako ng mga paghihirap o mga pagsubok? Alam niyo tama si Will Chapman Sabi ni Will Chapman, there is no shortcut for life's greatest achievement. Kung gusto magkaroon, gusto magtagumpay, walang shortcut Hindi kasi pwede makapitan sa bagay, lalo yung malalaki matataas na achievement na paisi-isi lang. Example natin sa Romans 8:32 and 36. Siya Apostol Pablo, ang feeling niya palagi, isinasalang sa God, parang tupa na laging kakatayin. That is Romans 8:32 sa next line. Tapos yung sunod, si Jesus naman, sabi ng verse 36, God gave him up and forsaken para sa atin. Kaya ang pagmamahal ni God, ganito ka sinisip natin, pag tayo may mga pagsubok may kahirapan, ang sinisip natin sino? Si Satanas. Si Satanas nga na naman pinahirapan ako Minsan inaalaw ni God yun baka kumapit din tayo talaga sa Kanya. Dahil sa totoo lang, alam nyo, kawawa rin sa tanong palagi natin ang pagbubunto na ng Jesus. Ganun pa kinaawa ka sa Satanas? Palagi ang pagbubunto na ng Jesus. So, He gave up, forsaken, and Jesus for us. So, ang instruction ni God, ito na instruction ni God, sa panahon ng kahirapan, hindi na sabi ko kanina, pagkamat sinakot nila ng Babylonian, ano ang instruction sa kanila ni God upang harapin ang buhay doon sa isang lugar na hindi nila gusto? Pag ang isang sitwasyon ay hindi nila gusto at hindi pabor sa kanila, ano ang instruction ni God sa kanila? Tingnan mo. Sa verse 5 to 7, yung maramdaman yung mga bahay, makikita natin. Kahit napakulong sila, itong sabi ni God sa kanila. Ito. Build houses and settle down, plant garden, and eat what they produce. Aba, pwede pala ito kahit hindi maganda ang buhay. Marry and have sons and daughters. Increase in number there. Do not decrease. Verse 7, also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it. Because if it prospers, you too will prosper. Tawag doon ay non-violent social resistance. Ano ibig sabihin niya? Na kahit masama sitwasyon, say natin, si Mami, build houses, si Kuya Mon, settle down, si Mike ay Mary, si Pastor Raymond, si wala dito. Let's seek the peace and prosperity of the city. So, kahit mahirap ang buhay, makita natin ano ibig sabihin ng mga bagay na yan. Tuloy ang buhay. It's a normal. Let life goes on. Minsan tayo ay active lang sa sitwasyon, pag hindi maganda gagawin natin. Pero sigat pala. Maganda yung sanay tayo kahit may kahirapan. Parang normal na. Tuloy-tuloy lang yung buhay. So lahat ng dilaw na yan, sabi dito, yung doing this, yung mga nakadilaw, with houses, settle down, eat, marry. Ang ibig sabihin niyan ay trust me, Lord. At yung trust na ito kay Lord, ito na magbibigay sa atin ng hope and future. Ngayon, gusto kong mabigyan sa inyo yung lalim ng text na ito kasi niresearch ko ito.
Meron pa lang isang prophet o isang messenger, si Hakanaya. Kinukumbinsin na yung mga sinakop ng mga Israelita na ito na magrebelde, labanan nila yung Babylonian government. At ang pangako niya, kanya kasabi, in 2-year time, tatalunin natin sila, makakabalik tayo sa bansa natin. Pero sabi ni Lord sa kanila, labanan ba yung gobyerno? Hindi eh. Ang sabi ni Jesus sa kanila, hindi sa kanila, seek the peace and prosperity of the city. Ipanalangin sila. Alam nyo, kung ang ating gobyerno ngayon ay ayaw natin, hindi natin gusto, hindi tama sa isang Kristiyano na pulaan ang gobyerno. Ito ka Babylonian government sumakop tayo pa sarili natin gobyerno. Kahit hindi nyo gusto yung nakaupo, ang Kristiyano hindi tinuruan ng Diyos na pulaan sila ang government. Anong obligasyon natin kahit hindi yung gobyerno? Ano sabi dyan? Hey! Hanapin mo pa rin ang kapayapaan ng bansang ito at yung kasaganaan. Pray, bakit? Kasi kung magtagumpay ang bansa ito at managana, kasi tayo mananagana. Pag naghirap ang bansa natin, sino ang apektado? Yung mga anak natin, tayo. Kahit sino, kahit ayaw mo sa gobyerno, kahit ayaw mo kay Pinoy. Pero kung sumagana ang bansa natin, kahit ayaw mo, ang mananagana rin, magbe-benefit din yung mga anak natin, tayo. Wala akong nakita sa Bible na tinuro si God, pag ayaw mo yung gobyerno, siraan mo. Hindi nagbabago yung disiplina natin. Romans 13, sino mang nakalagay sa government, it was placed by God. Sabi ng Daniel, Book of Daniel, ang Diyos ang naglalagay ng mga pinuno sa gobyerno. Kaya hindi nagkamali yun, si God ang naglagay kahit sino yan. Kaya rin kahit yung mga nakulong na senador, wala kayo namihilig sa mga bibig namin. Ako sa bibig ko na, alam ko yan, buti nga sa'yo, no? Tapos ipapamalita ko mga tao, dapat yan sa kanya. Dalawa lang trabaho natin, ipag-pray sila. At ipag-pray yung bansa natin. Yan, ang insakto. Kasi pag ginawa natin yung ibig sabihin, nananahan tayo sa pag-asa natin sa Diyos. Kasi hindi ka nang bahala sa kanila. Paano pa ito kung talagang masama sila? Si Lord yung bahala sa kanila, hindi tayo. God sila merong pagkakabutang. So meron tayo sa hardship na nakapaloob. Pangalawa, malalaman natin na pangalawang challenges na bagamat may kahirapan, mayroong pangako si God na malalampasan ang mga trial na ito upang mapagtagumpayan yung kanyang mga plano sa atin. Ito lang malinaw, mga kapatid, kung may plano si God sa'yo, walang makakapigil na tao. Hindi mo pwede sabihin, kasi kasalanan ni Mami, kaya hindi ako nagtagumpay Bakit pa kasi ginamit yung tao na, alam mo, walang nakakapigil sa plano ng Diyos because our God is sovereign. Kahit may kahirapan, kung talagang tinawag ka ng Diyos yan, wala makakapigil sa'yo. Kung magiging pastor ka talaga. Kung magiging worship leader ka, kung nanagumpay ka sa kumpanya na yan, wala tayong sisisihing tao kasi si God lang ang makapangyayari sa lahat ng bagay. Wala pwedeng manlang sa plano ng Diyos sa buhay natin. Ano ba ako ganito? Paano kung talagang na, paano maging pastor ayaw mo? Di ba mga sinihila pa ba? Ano din sabi ng iba? Isang pinanggalingan ko, hindi dapat natin yan. Hindi, Diyos ang magtatagal ka dyan. Hindi, walang Diyos ang magtatagal. Ilahin kayo mga baba. Yan ang mga taong gano'n. Yan. So, sigara. Yan ang sigara kumilo. Okay. Sabi ng Jeremiah 29:10 sa ESV, for thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, hindi 2 years. Kaya sabi ni God, magtiis sila no? Pag nakumpleto yung aking appointed time sa inyong hardship, kaya dala ko kayo sa Babylon, ano sabi ni Lord? I will visit you and will bring you back to this place. Sabi ni Lord, I will fulfill to you my promise. Diba mga babae sa pakinggan niya, pag sa boyfriend ng lugarin, no? I will fulfill to you my promise. At pumupungay-pungay yung mata. No? Paano si Lord na nagsalita? I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. Ano matututunan natin ng mga kapatid? Ano yung sabihin ng visitation of the Lord? Pag narinig natin sa Bible ang visitation of the Lord, pag isang bansa o isang lugar naghihirap, gagawin yung positive ni Lord yun. Ako ng context nito, Jeremiah 31, yung kwento ni Rachel. Di ba hindi mga anak si Rachel? Pinupulaan siya ng kanyang isang asawa. Ano sabi ni God? Bubuksan ko yung kanyang room. At doon ginamit dito yung visitation ni God. At pakita natin dumami yung anak ni Rachel na nagdagan. So, ibig sabihin ng visitation of the Lord, pag nagbisita si Lord, yung isang buhay na walang kwenta nagiging maganda. Pag hindi namumunga, ito ay nagiging fruitful. Pag mayroong visitation ni Lord. Naalala niyo yung Ruth chapter 1 verses 3 to 6? Ito magandang example dito.
Di ba? Naghihirap sa bansang Israel. So ang ginawa ni Naomi, punta tayo ng ibang lugar. Ano yung saan pinuntahan nila? Yung bayan ng kalaban nila, Moabite, doon na galit si God. Kung ano yung lugar na, kaya mga tao talaga pag na-desperado sa buhay, wala nang pakialam eh. Wala nang silang pakialam sa kalooban ng Diyos kahit sa kalaban pumunta. Basta mabubay lang yung pangangailangan. Kapunta si Naomi, sinama yung asawa niya, si Elimelech. Tapos yung dalawang anak niya, nakapag-asawa, si Malon at si Kilion. Nakapag-asawa ng di ba? Yung nakapag-asawa ng dalawang lalaki, ano nangyari doon? Namatay lahat ng lalaki. Namatay yung asawa ng lalaki, yung anak ng lalaki ng dalawang niya. Siwat yung isa. Di ba? Tapos may isa pa. Ano nangyari dito? Ang naiwan siwat na lang sa si Naomi. Ngayon sabi nila, bumalik sila sa Israel. Bakit? Pagkain na. Sinabi din ko na bumisita si Lord. Di ba bumalik sila ng dalawa na magkasama? Ano na ito matututunan doon? Mahalin yung biyanan nyo. Sumama kayo. Habang prosperous yung buhay nyo. Kung di sumama siya sa biyanan niya, walang Jesus na pinakanak kayo. Kasi si Ruth doon ang galing lahi ni Jesus sa kanya. Can you imagine kung di siya sumunod sa biyanan niya? Kaya ang biyanan ay minamahal. Kasi may blessing niya pag minahal yung biyanan. Gumaganda yung buhay. Amen? Amen. Baka kaya? Dami yan. So yung bring you back to this place and restoration. So yung kanina yun, there's hardship and trial. Tapos merong promise si Lord, ma-overcome yung trial. Yan ang patotoo ng 1 Corinthians 10:13. Na hindi kayo bibigyan ng Diyos na hindi nyo kaya. Halip siya ang magbibigay sa inyo ng paraan upang makalabas sa problema na yan. So from trials into trial. Okay. Tatlong principle na makikita natin dito sa slide na ito. Una, sabi ni Louis Giglio, ito ang pastor ni na Chris Tomlin. Sabi niya, based on this text, sa next slide, yan. Ano sabi niya? God's plans for your life far exceed the circumstances of your day. Kahit nakakabisit yung araw na ito, hindi natin gusto, yung plano pa rin ni God yung mangingibabaw. Di ba? Plano pa rin ni God yung mangingibabaw. Pangalawa, ang aking na-discover, nakuha na akong quotation, no? We are bound to prosper even in the midst of unfavorable circumstances if we are obedient to God's sovereign will. Mananagumpay pa rin tayo, basta masunurin lang tayo sa kalooban ng Diyos. Yung sovereign will ni God naman pwede bumali niya. Sabi naman ni Warren Wiersbe, pertaining sa mga Israelita na nabihag ng kalaban, God will not lead us to a place where His grace cannot keep us. Kahit ang isang lugar si Pastor na hindi maayos, pero pag sigal lang dala doon, yung biyaya na nakasunod pa rin sa'yo. Kaya ang issue dito, hindi yung environment. Ang tunay na Kristiyano, hindi nakadepende sa environment. Because the Lord will take care pa rin ng every circumstance and situation of our life. Okay? Ito na yung ating pangatlong part, yung pinakamahalaga, how to connect with God's plan. Ibig sabihin, ano yung counterpart natin in fulfilling God's plan for us? Ulitin natin si God, may plano sa atin, future and hope, tapos to prosper us. Ano naman yung trabaho natin? Tataka na lang ba tayo, Lord? Sige, i-prosper mo ako. Sige, give me future and hope. Meron tayong part at meron mga tanda o mga marka para malaman na tayo ay nakakonect kay God. So the question is, kung ano yung counterpart natin? So, lagay natin. So, ang tanong dito, ano yung mga signposts na nagpapatotoo na meron tayong active connection with God's plan? Ano yung God's plan? To prosper us, to give us a future and a hope. Paano malalaman na nakakapit tayo dun sa prosperity na yon, saka sa future and a hope? Ito ang ebidensya. Pagdating ng verse 12, biglang pumasok yung word na ito. Then. So, ibig sabihin ng then, hindi sa connective eh. Pag sinabing connective, nakarelate siya sa pinanggalingan niyang verse. Ang pinanggalingan ng verse, alam na natin yung plano ni God na mag-prosper tayo, mayroong future and a hope. Kaya kung totoo, na alam natin yung plano ni God, mayroong makikita ng ebidensya, pumapasok yun din. Ito yung mga tanda, mga kapatid, if nakakonect tayo sa God's plan. Sabi ng verse 12, then, yung next part of verse 8 yung nakalagay, you will call upon me and come and pray to me and I will hear you. Ganito ang ibig sabihin. Kung totoo yung verse 11 sa buhay mo, na alam mo yung plano ni God sa'yo, malalaman mo nakakunik ka kapag ikaw ay tumatawag sa Diyos, nananalangin sa Kanya at pinakikinggan Kanya. Yun ang active connection. Kaya minsan ang problema sa atin, alam nyo, hindi natin alam kung sumasagot si God sa prayer eh. Ang pinakamalalang tanong, hindi ko nga alam kung nagpipray ka pa eh. Lagi ko yun ang pinakamalala.
Nakakalungkot naman, naghihintay ka ng answered prayer at hindi ka naman nag-pray. Di ba? Yun ang pinakamalungkot siguro. No, ang tanda, you will call upon me and come and pray to me and I will hear you. Anong sagot dyan? Nalaman natin ng ganito, in sentence. Yung mga signposts sa next slide that would are active and going connected with God's plan ay ito. Number one, we are connected with God and His plan kung meron tayong active prayer life. Bakit active? Bakit active? Kasi meron conversation. Nananalangin ka si God ay nakikinig. Ang tawag ng conversation. Nakalaman mo kayo magkausap kayo, kasi ikaw lang taktak ng taktak. Tapos sisingin ka, hindi, ganito lolo ko. Ba't mo naman lolo ko? Ang bahay niya ay bubong pa lang $3 million. Lahat na malaki na lolo mo, nilalim mo cover pa. So, minsan, di ba, minsan tayo nakikipag-converse, yung salita, kung ikaw ang salita ng salita, ang conversation kasi dalawa yung nag-uusap, ganun sa prayer eh. Si God nakikinig. And I will hear you. Ang tawag ko mayroong active prayer life. Mayroong active prayer life. Pangalawa, nalaman natin that we are connected. No? Sabi ni Ian Bound, sabi niya tungkol sa prayer. So, sabi ni Ian Bound, isang expert sa prayer. Nanalangin siya, hanggang patay na siya, hindi ko lang nagpipray siya. So, sabi ni Ian Bound, yung personal prayer time correlates, o may kaugnayan, with the time you spend in prayer meeting or in your church. Imposible yung ganito, sobra ako manalangin sa bahay, limang oras, pero hindi ka nagpipray sa church. Sabi ni Ian Bound, palagi yung meron parallel. Kung gano'n yung time na i-spend mo sa church, it is reflective of the time you spend at home. Alam mo, iwasan natin yung ganito ngayon, yung sentimentalism. Ano tawag sentimentalism? Yung hindi ka makapag-pray na mabuti, hindi ka iiyak pag wala ka sa prayer mountain. Kailangan makapag-buso-buso ka para kang makahiya. Yung nakakonfine ka sa play, pag prayer mountain, touch of glory, iiyak na ako. Prayer natin ito, may prayer tayo sa bahay. Minsan kasi nakakonfine tayo dun sa place na object yung mentality ng natin, ng utak natin. Sa bahay nung pwede mag-pray, sa garahe, sa kusina. Si Brother Lawrence na, di ba? Saan? O si Brother Lawrence, saan yung libro niya? Practicing the presence of God? Sa kusina, habang nagluluto. Binasa ko yung buong libro ni Brother Lawrence, nagluluto. Wala akong matandaan na nasunugan siya. Pinipray siya pa nagluluto. Meron pa lang ng tao. Pastor Lawrence. Hindi sa best ko siya, Brother Lawrence pala. So, active prayer life, mga kapatid. Napakita sa atin yung active prayer life. Active nga natin yung prayer meeting ng simbahan natin. Kung average ng natin dati 120, na-discover natin na 10% pala yung maximum na umatin sa church. Ibig sabihin, salamat doon sa 12. No? Sa 12 na average na umaatin sa ating prayer meeting. Sa midweek, yung last 3 Wednesday natin, noong August 20, 27, September 3, ang attendance natin noong August 20, 10 sa midweek. 27, 10. Last 20, 22, naging 22, nag-double. Pero kung i-atas natin, meron attendance tayo na 25, 30 eh. Meron. Meron birthday yun eh. Next natin. Yung Saturday ho, August 23, 30, and September 6. Anong makikita natin? Ang attendance ng ating Saturday, yung August 23 ay 12, tapos 30 naging 4. Pero yung September 6, nakita natin ito ay naging 7. Bakit kaya 12? Di birthday kasi ni Mercy yun. Wider sa Lola Ellen. Joke lang. So itong estado ng ating, ito ng average natin, 14 kapag midweek tapos 7 pag Saturday ho. At least meron tayong 21 kung magkasamahin natin ang average per week. Diba? Bakit sinasabi ko, bakit pag-pray natin na maging kabahagi rin tayo ng prayer ministry ng ating church. So pangalawang signpost, kanina, we're connected with God and His plan if we have an active prayer life. Pangalawa, we are connected with God and His plan. Ito, matindi ito, kapag meron tayong passionate devotion, ano yung insatiable? Ibig sabihin ng insatiable, hindi na uubos na pagka-uhaw o pagkagutom sa presensya ng Panginoon. Tingnan mo, sabi ng verse 13, you will seek me and find me. Sabi ni God, when you seek me with all your heart. Alam mo, ginahanap ng buong puso? Di ba nakikita? Napin mo yung boyfriend mo for 10 years.
yung na-realize mo, after 10 years siya hinahanap mo. Alam mo kung hahanapin mo siya at buong puso mong hahanap, nakikita mo talaga. Bakit buong puso eh? Pag puso lang ng ibang klase, niwala ka. Kaya sabi ni God, anak, kung hahanapin mo ako ng buong puso, makikita mo ako. Diba? Diba? Ano tayo? Ano yung mga pero ba ikaw lamang? Diba? Hindi mo alam kung si Natalia ba o si Andrea makakatuluyan. Kaya buong puso. Right? You will seek me and find me when you find me with all your heart. Sabi ng Psalm 63, O God, you are my God, and I will seek your face. Sabi ni God sa verse 14, I will be found by you. Makikita mo ako. Alam niyo yung history ng Israel as a nation? Nag-scatter sila 597 BC. Pero yung promise ni God sa kanila, more than 2,000 years ago, nabuo pa rin uli ang bansang Israel in 1948. Kahit 6 million to 7 million na Hudyo ang pinatay ni Hitler. Nabuo pa rin ang bansang Israel. At bahagi ang Pilipinas. Alam mo bakit pinapapala pa rin ang Pilipinas hanggang ngayon? Kasi sa Bible, sa Book of Psalm 122, seek and pray for the prosperity of Israel. Pag pinag-pray mo ang bansang Israel, nakibahagi ka sa kanya mayroong blessing. Naniniwala ako yung panalangin natin ng bansang Israel, we're so connected with Israel. Kasi nung panahon ng Organized as a Nation, si Carlos P. Romulo ang Secretary ng United Nations. May kabahagi tayo dito. Si Golda Meir, ang Prime Minister, kung kapanahonan na ito. Okay, so nakita natin yun. Kaya nung tanong, bakit kailangan natin magkaroon ng active prayer life? Yung tatlong point kanina, passionate devotion and hunger for God. Mga kapatid, bakit mahalaga ito? Bakit mahalaga sa mga Israelita na sinakop ng Babylonian? Bakit mahalaga? Kasi sa verse 8 and 9, mayroong ganito. Tingnan natin yung verse 8 and 9. This is what the Lord Almighty, the God of Israel says. Do not let the prophets and diviners among you deceive you. Do not listen to the dream to encourage them to have. Verse 9, they are prophesying lies to you in my name. I have not sent them, declares the Lord. Alam niyo kung bakit gusto ni God na malapit tayo sa Kanya? Kasi meron mga false prophet kung kapanahunan na yun. Meron din nagtuturo ng mali. Meron mga prosperity gospel na kumakalat, meron mga false prophet. Ngayon wala na tayong false prophet. Pero meron na tayong false prophet. No? Prophet, gusto mo ng bahay ng elevator? Oo. No? Kasi pag malapit tayo kay God, yung mga bulang to sa kapaligiran, naiiwasan natin. Kaya minsan yung iba na pupunta sa kulto eh. Kasi hindi malapit kay God. Ba't pinaniniwalaan kayo sabi-sabi ng iba? Pero kung malapit tayo kay God, malaki ang chance na hindi tayo maliligaw ng mga nagkalat na ito. So the reason why we should hear God's voice and be passionate about it ay para hindi tayo ma-deceive ng mga false prophets and teaching and avoid listening to the wrong voice. Si God nagsasalita sa atin, problema din natin marinig yung boses ni God. Alam niyo kung bakit? Hindi mo nga marinig yung tinig ng driver eh. Sabi sa claim mo, bakit? Masyado kang palagi may bara sa tenga mo, hindi na naaalin. Ang tenga mo halos mamagana kasi palagi may nakabara. Marami ka ng boses na hindi naririnig.